So ang title natin, kapag tayo ay sumusunod, kailangan makita muna natin yung tunay na identity natin. That's why yung ating title today is Your Identity in Christ. Kapag tayo ay na kay Kristo, yung ating dating pagkatao, yung ating totoong identity, yung identity natin wala na. Iba na. Ayun, maraming salamat po. Praise God. Yon. Palakpakan muna natin si Lord. So, titignan natin, pag-aaralan natin, kapag sinabing identity in Christ, lahat ng meron si Kristo, lahat ng patungkol kay Kristo, meron ka rin. Lahat ng sinasabi ng Biblia. Kaya pwede nating i-declare, sabihin nga natin, I am what the Bible says I am. At mangyayari sa atin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ikaw yon. And then sabihin natin, I have what the Bible says I have. Sino dito naniniwala, sinabi ng Biblia, mayaman ka, kaya totoo kang mayaman? When you have Christ in your life, siya po yung treasure ng mundo. Minsan wala kang pera, pero ang totoo, ang tunay na kayamanan dito sa mundo, si Kristo. Can you say amen? So prosperity is not only about finances. Prosperity is not about only money, but true prosperity is Jesus Christ Himself, na tayo ay nasa Kanya. Amen? Ngayon, yung identity nating ito na makikita natin, minsan nakabase po sa nararamdaman natin yung identity, nakabase sa background natin at nakabase sa environment natin. And minsan nakabase din po yung identity natin sa laman ng bulsa natin. Kapag wala kang pera, sasabihin natin, kawawa ako. Tignan niyo yung katabi niyo kung mukhang kawawa yan. Di ba? Hindi naman. Ayan. Sino dito naniniwala, hindi siya kawawa kasi nasa kanya si Kristo? Totoo po yan. So, yan yung real identity natin. Okay? And by the way, kailangan mas malalim yung pagkakantindi natin. So, ang goal natin, understanding the great love of the Father. Kailangan nating maunawaan gaano ba kalaki ang pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin. So, titignan natin today. Okay, basahin po natin yung talata. 1 John chapter 3, verse 1 and 2. Kung yung mga kayang basahin, medyo maliit lang, pero okay lang yan. Sabay-sabay po. Verse 3, 1, 2, 3, go. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. Verse 2, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that we shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So makikita po natin si Apostle John, sinulat niya. Actually, kapag pinansin niyo po yung kanyang, pati sa John, pati sa 1 John, 2 John, 3 John, ang topic niya, God's love. Tapos, naturo ko na rin sa inyo, tinawag si John, si Apostle John na John the Beloved or John the Beloved. Siya lang ang nagsulat nun. So meaning, siya lang ba ang pinakamamahal na alagad na ni Kristo? Hindi. Siya lang ang nakakita at nakaunawa sa revelation na ang Diyos, mahal niya yung kanyang mga anak. Can you say amen? So tingnan natin sa verse 3. Sabi dito, Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Sabihin nga sa iyong katabi, kung babae yan, daughter of God. Kung lalaki yan, sons of God. Sige, sabihin mo, you are? Sino dito naniniwala, son siya o kaya daughter siya ng Panginoon?
Yan po yung basic na identity natin. Pero meron pang karugtong dito. Sabi, therefore, the world knoweth or knows us not, hindi tayo nakikilala ng mundo because it knew Him not. So, hindi nila kilala si Jesus, kaya ikaw rin, tayo rin, hindi po nila mare-recognize. Pero sa verse 2 dito, merong dinagdag na napakahalagang word dito, yung word na beloved or beloved. So, at tapos hinighlight ko yung word now. Sabi nga natin, now. So, meaning, now, you became the beloved sons and daughters of God. Hindi ka lang basta anak ng Diyos, ikaw ay pinakamamahal na anak ng Diyos. Ang lahat po ng naniniwala, magsabi ng Amen. Hindi yung kapag marami ka ng verses na na-memorize, hindi yung pagpunta mo sa langit, magiging beloved son of God ka or beloved daughter of God ka. Ang sinabi dyan, now. Sabihin mo nga, now. Ngayon, ako ay pinakamamahal na anak ng Diyos. Sige, sabihin mo. Sige, tuloy natin. Then, naitanong nyo ba, ano kaya ang itsura natin kapag haharap na tayo kay Jesus? Tingnan natin, sabi dito. And it doth not yet appear, hindi pa nangyayari, what we shall be, but know that when He shall appear, we shall be like Him. Sabi nga natin, we shall be like Him. Dahil tayo'y mga anak na pinakamamahal ng Diyos, hindi pa nangyayari, pero pagharap natin sa Kanya, sa pagbabalik na Panginoon, magiging kagaya natin siya. We shall be like Him. You shall be like Jesus. Can you say Amen? Ano po yung point dito? Si Jesus po ba ay sakitin? Si Jesus po ba ay hindi maganda? Di ba? Jesus is wonderful, beautiful, good. Can you say Amen? Pagharap natin sa Panginoon, huwag nyo nang isipin kung ano yung itsura natin. Ako siguro medyo konti na lang ang buhok ko, hindi ko na iisipin, babalik kaya yung malago kong buhok pagharap ko sa Kanya? Hindi na. Makikita natin dito, magiging kagaya or itsura o kagaya na natin si Jesus na maganda. Sino dito naniniwala? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Bakit? Kasi ikaw ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Isa pa pong palakpak para diyan. Sige, doon tayo ha. Ngayon po yon, hindi po sa darating na panahon, ginawa po tayo, o ibig sabihin, sobra or beloved. You are a beloved son or daughter of God. Amen. Anong ibig sabihin daw? Beloved son of God. Siyempre, never in the Bible that we are called lovers of God, although we are lovers of God. Hindi po tayo tinawag ng Biblia na lovers of God. Although, naniniwala naman ako, lahat dito nagmamahal sa Panginoon. Can you say amen? Pero dinescribe tayo ng Bible na beloved of God or beloved by God. Pinakamamahal ng Diyos. Yes, importante na malaman muna natin. So, kung wala yung nauna na inibig tayo ng Diyos, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Tama po ba? Mahalaga, malaman mo muna, maunawaan mo muna na pinakamamahal ka ng Diyos. So tayo ay naging mga anak ng Diyos sa kadahilanan tayo ay iniibig ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, iniibig ka ng Diyos. Amen! You are beloved or beloved Son of God. Huwag nating kakalimutan yan. Nung si Jesus po ay binautismuhan, tama po ba? Natatandaan yung story? Tapos bumaba yung Espiritu Santo, sabi ng Ama, this is my Son, my beloved Son, in whom I am well pleased. Pagkatapos nun, chapter 3 on, chapter 4, dinala siya ng Holy Spirit sa ilang, sa wilderness. Tapos nag-fasting siya ng 30 days and 40 nights.
After ng fasting niya, in-enjoy niya yung presence ni Lord dun sa wilderness. After nung fasting niya, anong nangyari? Tinempt siya ng dyablo. Anong ginawa ng dyablo? Tinanggal niya yung word na beloved. Sabi niya, if you are the Son of God. So, isang bagay na malaman natin na anak tayo ng Diyos, another thing is makita natin na tayo ay minamahal na anak ng Diyos. Amen po ba? So, ang identity natin, hindi tayo basta-basta anak lang tayo ng Diyos, kundi hindi po natin pwedeng ihiwalay yung napakalaking pag-ibig ng Diyos sa atin. That's why we are called beloved Son of God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, beloved. Ayan. Beloved of God. Tama po ba? So we cannot be called a beloved of God until we know that you are God's beloved or beloved. Hindi mo nga naman maiintindihan or hindi mo pwedeng tawagin ng sarili mo na minamahal ng Diyos, pinakamamahal ng Diyos, until na malaman natin na tayo ay anak na pinakamamahal ng Diyos. Can you say amen? Lahat ng naniniwala na siya ay beloved Son of God, beloved daughter of God, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on! So, ito po yung identity natin. Your new identity is not you are a son of God. It's not only a son of God. Your new identity is you are a beloved sons and daughters of God. Amen! Anong ibig sabihin yan? Tingnan natin sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 5. Basahin po natin lahat. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united with Christ. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Christ Jesus. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. Himayin nating paunti-unti. So, purihin ang Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesus, sabi diyan, who has blessed us with every spiritual blessing. Hindi po pwede na ikaw ay beloved Son of God nang hindi ka blessed. Hello! Hindi po maaari na ikaw ay pinakamamahal na anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka mabless. Amen! Spiritual blessing, material blessing, emotional blessing, lahat na ng blessing. Dahil ikaw ay pinakamamahal ng Diyos, ikaw ay blessed. Tama po ba? With every spiritual blessing. Lahat po ng material blessing, nagsimula muna yan sa spiritual blessing. Actually, lahat po ng magagandang bagay or pangarap nyo na naiisip nyo at pinapangarap nyo, lahat po yan ay inilagay ng Diyos sa inyong puso at isipan. At lahat po yan, handa na, tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Anong gagawin na lang natin? Stretch natin yung faith natin, mag-pray tayo, i-declare natin, and then, sabi nga ng Mark 11:24, paniwalaan nyo na nasa inyo na at matatanggap nga ninyo. Amen. Hindi tayo nagpipray para bigyan tayo ng Diyos. Nagpipray tayo kasi nagbigay na ang Diyos, kailangan na lang mag-manifest ito sa ating mga buhay. Meron pa po bang tao? So, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Sabi nga natin, I am united with Christ. Sa Tagalog, nakipag-isa kay Kristo. Ayan.
Anong ibig sabihin niyan? Ginamit po yung being united with Christ at pakikipag-isa kay Kristo ay yung pong tayo po ay ikinasal kay Kristo. We are married in the family of God. Amen? Kaya yung ibang leader po ng relihiyon, hindi na sila nag-aasawa kasi sila daw ay ikinasal na kay Kristo. Actually, lahat po ng mananampalataya, sabi dito, lahat po ng naniwala kay Kristo, we are united in Christ. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, si Kristo ay nasa iyo at ikaw ay na kay Kristo. Wala na pong kalasan yon. Nandyan pa po ba kayo? So, hindi lang ikaw ay pinakamamahal na anak ng Diyos, ikaw din ay married to the family of God. You are united in Christ. At nangyari po yan, kailan nangyari yan? The day you got born again. The day you believe in Jesus Christ, it is the day you became united or nagkaroon ka ng unity with Christ. Verse 4, even before He made the world, God loved us. Bago niya pagawin ng mundo, ilang araw ginawa ng Diyos yung nasa mundo? 6 days? 6 days ba? 5? Tapos ika-6 day? Hindi, ika-6 day yung tao. Ika-7th day, pahinga. Kasi kumpleto na. Mamaya i-elaborate pa natin yung mas scientifico. Okay. Even before He made the world, bago pa likhain ang mundo. Anong message na kino-convey nito? Bago niya pa gawin ang mundo, sinong nasa isip niya? Even before He made the world, tao, God, loved us, nasa puso niya na tayo, and chose us, pinili ka niya na, chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Alam niyo po ba, if someone is in Christ, he is already without fault. He is already holy in His eyes. Kaya tinawag tayo ng Biblia na saint. Can you say amen? Hindi lang natin ina-address yung bawat isa sa atin ng saint eh. Actually, yun yung ginagawa nila. Ang tawag natin sister, brother. Kasi medyo parang hindi tayo sanay. Di po ba? Saint Emmanuel. Oh, bagay. Santa Cristal. May mga nasa harapan kasi. Hindi tayo sanay, parang nakakatawa, tapos masakit sa tenga. Pero yun yung tawag ng Bible sa atin. Pero ito yung imaginein mo. Hindi pa ginagawa ng Diyos yung titira nating mundo. Minamahal na tayo, tapos pinili niya na tayo na maging banal in Christ. Amen? So without Christ in our life, we will never become holy. We will never become saint. Kasi si Jesus lang ang righteous at meron tayo ngayong righteousness niya. Kinuha niya yung ating kasalanan, ibinigay niya sa atin yung kanyang katuwiran. Palakpakan naman po natin ang Panginoon doon. Kasi pag binasa natin, kailangan ko palang maging banal at without fault sa kanyang mata para't ako'y beloved. Hindi. Hindi pa nga tayo kinikreate eh. Pinili ka na at ginawa ka ng banal. Itinalaga ka ng maging banal at walang kapintasan. Pwede po ba? Tignan nyo kung wala kayong may pipintas sa katabi nyo. Tignan nyo. Hindi bagay ang suot. Yung kulay ng, di ba? Dami nating pwedeng ipintas. Pero dito, without fault, walang pagkakamali, walang kapintasan, flawless. Amen? And then, verse 5, eto na. God decided in advance to adopt us
In advance, inampun niya tayo into His own family. So meaning, Christianity is not religion. Christianity is not about gathering. Christianity is family of God. Sino dito naniniwala, tayo ay pamilya ng Diyos? Palakpakan natin ang ating tatay. In own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. Isa lang po ang nasisiyahan ang Diyos, na tayo ay naging kasama sa Kanyang pamilya. Amen po ba? Himay natin ano yung mga puntos or reminder, i-remind natin palagi ang ating sarili, not only you are a beloved son of God, yun yung identity natin. At nandun, nasa pamilya tayo ng Diyos, and we were married in the family of God, which is Christ. We are united with Christ. First, sabihin nga po natin, union with Christ. Na-mention ko na kanina to, pakikipag-isa kay Kristo. Bakit po natin sinabing married in the family, with the family of God? Di po ba, ang tawag natin sa mga kinasal at kinakasal, marriage union, tama po ba? Sila'y isa na, tama po ba? So lahat po ng naniwala kay Kristo, tayo po ay isa na kay Kristo. Amen! As a body of Christ. So you cannot be in union with Christ without being blessed. Kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi pwedeng hindi ka ma-bless. Sabi nga natin, greatly blessed. Highly favored. Sabi natin, deeply loved. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. So, remind natin palagi yung ating sarili that we are beloved child of God. We are married to in the family of God. We are in union, or our union with Christ. Ito po yung lahat na natanggap natin, yung lahat ng pagpapala. Tama? Sino dito blessed? Kasi palagi kayong nakabase yung identity nyo. Kapag walang laman ng bulsa nyo, hindi blessed. Nandiyan pa po ba kayo? Pero alam nyo po ba, sabi nga, baka kaya wala pang laman ng bulsa mo kasi pinoprotektahan ka pa ni Lord. Bakit? Kasi baka pag yumaman ka, makalimutan mo na kami. Hindi, joke lang Hindi mo na kami kilala. Who you? Hindi ko po gagawin yan. Dami na pong nagsabi niyan. Nandiyan pa po ba kayo? Nung yumaman na, bye-bye. Hindi tayo after sa kayamanan. Ang problema, sabi ko last Sunday, kaya nating pagtagumpayan palagi ang pagsubok kasi sa biyaya ng Diyos. Pero bumabagsak tayo pag blessing. Nandiyan pa po ba kayo? Pag bless na, Lord, kaya ko ng buhay dito, diyan ka muna. So, sumasablay doon. So, pinoprotektahan ka ng Panginoon. Pero, super blessed ka kasi na kay Lord ka na. Can you say amen? So, begin to see yourself as blessed because of your union in Christ. Sige nga po, nakikita nyo po ba ang sarili nyo na blessed? Parang 3 lang yung narinig kong amen. Yung iba, pinag-iisipan pa, blessed pa ka. Ulitin natin. Begin to see yourself as blessed. Pinagpala ka na because of your union in Christ. Palakpakan naman natin si Lord. Totoo po ba yan? Sa pakikipag-isa natin kay Kristo. So, ipaglaban natin. Actually,
Yung mga anak ko kasi, dalawa, leader sila sa Victory Los Baños. Ilang 40 years na yata sila. Kahit minsan hindi sila nag-divide or nagkaroon ng division. Dumami ang church kasi sa paghiwa-hiwalay. Sila kahit minsan hindi. Anong sikreto? Pag church, family, pinaglalaban nila palagi yung family relationship. Meron pa po ba akong kausap? So, palagi silang buo. Pero, okay lang yon. At least ngayon, nagsisimula na tayo na manindigan na tayong lahat ay pamilya ng Diyos. So, blessed ka because of your union in Christ. Blessed ka hindi dahil ang pangalan ng church ay blessed and favored. Totoo naman yon. Blessed ka kasi you are in Christ. Sabi nga natin, thank God I am in Christ. Balikan natin, Ephesians 1:3-5, to adapt us into His own family. Okay? So, pag-aralan muna natin yung word na adoption. Titingnan natin mamaya sa Romans. Kasi merong batas ang mga Romans na about sa adoption. Nanood ba kayo nanood ako ng Vikings, Valhalla yata yun, tsaka mga Roman Governor General, kapag wala silang anak, o kaya namatay yung anak nila, halimbawa kagaya ni Pontius Pilate, o yung mga sinakop nila, pinipili nila yung mga potential na kabataan at inaampon nila. Tapos, tinuturing nilang anak. Lahat ng kayamanan niya, lahat ng kanya, dun sa inadapt niya. At meron din silang batas, yung sarili nilang anak, pwede nilang i-disown, pero yung kanilang adopted son or daughter, hindi nila pwedeng i-disown. Alam nyo, hello, alam nyo ba, di ba, Kanino sinulat yon ni Paul sa Romans? Bakit sa Romans niya sinulat na tayo ay, when we receive the spirit of adoption? Sa mga Romans, mabigat yon, matindi yon, mahalaga yung meaning nun. Meaning, mahalaga ka pa kaysa dun sa tunay na anak. Hello, sa Romans tuloy natin mamaya, abangan. Okay. So, the reason for creation. Una, the earth is the reason for the universe. Narinig ko ito dun sa senior pastor ni Pastor Noel Espiritu Santo. Amen. Amen. The earth is the reason for the universe. Sinulat ito sa isang book. Meaning, except sa Marvel, di ba, meron silang multiverse, sila Superman, except. Pero as long as Bible is concerned, isa lang ang universe. Imaginein mo, ginawa ng Diyos ang universe para sa earth. Ang sentro ng creation ay earth. Inihanda mo na yung universe para yung earth mag-exist. Amen! So, pangalawang tanong, bakit nilikha ang tao? Or sabihin muna natin, man was the reason for the earth. So, kapag hindi natin naiintindihan to, bakit nga ba nilikha ng Diyos? What is the reason God created man? Bakit kaya? Doon sa Ephesians, di po ba, bago pa niya likhain ng mundo, inibig ka niya, nasa isip na tayo ng Diyos, tapos nag-decide siya in advance na adapt niya tayo. Can you say amen? So meaning, nung first day, kinreate niya yung, ano pa yung unang kinreate? Nakalimutan ko, magkaroon ng liwanag. Actually, wala pang let there be light. Sino yung light? Tapos, may liwanag na wala pa yung sun and moon. Diba? Tapos, vegetation, tapos yung mga animals,
Feast of the Sea, yung mga, sabi nga, sa Genesis 1:26, let us make man in our image and in our likeness. So meaning, bakit nilikha ng Diyos ang earth? Anong reason? Man was the reason for the earth. Kung ang universe nilikha para sa earth, ang earth nilikha para sa tao. Can you say amen? Ang tawag namin dyan sa philosophy ay human-centric. That man is the center of creation. Bakit kaya tayo yung sentro ng creation? Ngayon, ang tanong, dapat masagot natin, bakit, anong reason ng Diyos, bakit niya tayo nilikha? Nilikha niya yung mundo para sa tao. The question is, bakit nilikha ng Diyos ang tao? Anong sagot? Magkaisa ba? Glorify God. Ano pa? Para sa Kanya, become family. Merong malinaw na reason dyan. Pakita ko. The loving heart of a great Father was the reason why He created us. Yung nagmamahal, di ba doon sa verse kanina, yung nagmamahal na puso ng isang napakalaking ama, gusto niyang magkaroon ng pamilya at maraming mga anak, kaya niya tayo nilikha para masatisfied yung pagmamahal niya. Talagang iparanas niya yung napakalaki niyang pagmamahal sa tao. Lahat ng naniniwala, palakpakan natin ang Panginoon. So you will never understand the purpose of your existence unless you know that the answer to this question is because of His loving heart. Because of the loving heart of our great Father God, kaya tayo nilikha. Sobrang mahal ng Diyos o sobrang mapagmahal yung kanyang puso, kaya tayo nag-e-exist ngayon dito sa mundong ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Tama po ba? So, ibig sabihin, the purpose of creation is to be loved by Him. Mga kapatid, kaya ka pinanganak dito sa mundo, hindi para magdusa, kaya inalaw ka ng Diyos na maipanganak para mahalin Kanya. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Connect natin sa isang verse pa. Tignan natin sa Luke chapter 3, verse 38. Sige nga, pakibasa na ninyo. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Son of Enosh. Enosh was the son of Seth. Seth was the son of Adam. Adam was the son of God. Anong difference? Anak sila lahat. Anong difference? Anong kaibahan ni Adam? Bakit pinapakita dyan, bakit nilikha ng Diyos si Adam? Para maging anak niya. Amen? Nilagay niya sa Garden of Eden, tapos may fellowship sila. Inalagaan niya si Adam, pero dahil sumuway sila, dahil sumuway sila, pinali sila sa garden. Tapos yung naging anak ni Adam, si Seth. Hindi na siya son of God ang tawag. Ano nang tawag? Son of Adam. Tapos si Enosh was the son of Seth. And then Kenan, siguro sa Kenan Road to, no? Kenan was the son of Enosh. Tapos, nung si Jesus Christ ay bumaba dito sa mundo, lahat ng nanampalataya sa Kanya, nung nabuhay siya sa muli,
diniklara niya, sila'y mga anak ng Diyos, mga pinakamamahal na anak ng Diyos. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Anong point natin dyan? Adam was created by God as a son to be loved by God and not as a subject to be dominated. Tatagalugin ko. Nilikha po ng Diyos si Adan para maging anak niya at mahalin niya, hindi para maging subject. Hindi po yan sa school. Ibig sabihin, under him para i-dominate niya. Hindi po nilikha ng Diyos si Adam para maging slave, para gamitin niya. Nilikha po ng Diyos si Adam para mahalin niya. Can you say amen? Not a servant to be used. God is the King of Kings. Kaiba po sa ibang mga hari na dahil siya po ay hari ng mga hari, but He is more than of a loving Father. So meaning, sobrang makapangyarihan siya, hari siya ng hari ng mga bansa, and yet, gusto niya na maging tatay natin siya. Gusto niyang maging anak ka, at gusto niyang iparana sa iyo ang pagmamahal niya. Amen po ba? Likewise, He created you to be loved by Him. So, kaya nga tayo nilikha ng Diyos dahil mapagmahal ang puso niya at gusto niyang mahalin. Can you say Amen? Yes, we are lovers of God, pero mas tama na tinatawag tayo ng Bible na beloved sons and daughters of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah! Nasusundan niyo po ba? So, ang dahilan ngayon, He created man for Him to have a family with many children. So, He could love us in the same manner He loved Christ. Pinatunayan na po natin sa ilang mga talata sa Biblia na kung gaano kamahal ng Ama si Kristo, pantay ganun din yung pagmamahal niya sa iyo. Bakit? Kasi kung mas mahal niya si Kristo kaysa sa atin, hindi niya po hahayaan na ipako pa siya sa krus. Bakit? Wait lang, mas mahal ko si Kristo. Bahala na muna kayo dyan. Parang ganon. Pero praise God, kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos Ama kay Kristo, gayon din ang kanyang pagmamahal sa iyo. Kaya isinacrifice niya si Kristo para sa iyo, para ikaw ay maging anak niya. Amen! That is why Christianity is a family and not a religion. Kapag kayo ay nag-fill out ng resume, biodata, kapag nilagay niyong relihiyon nyo, sige, kahit anong religion, lagay nyo. Pero ang totoo dito, we are a family of the living God. Amen! So, pwede niyong lagay, Iglesia ni Batman. Wala, bala, yun yung makikita natin dito na tayo ay pamilya ng Diyos. So, we are born in the family of God the day you got born again. So, nung tayo ay na-born again, nakakilala sa Panginoon, ikaw ay naging kasama na sa pamilya ng Diyos. Palakpakan naman po natin ang Panginoon doon. Parang masama pa yung loob nyo yata. Palakpakan natin ang Panginoon. 1 John 5:1, New Living Translation. Pakibasa nyo po. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Okay, tingnan natin ha. Lahat or everyone who believes that Jesus is the Christ. Do you believe that Jesus is the Christ? Tagapagligtas. Kristo. Kapag sinabi nating tagapagligtas, meron siyang deity or ibig sabihin, siya ay Diyos. Hindi po pwede na iligtas ng tao. Ang pwede lang magligtas sa atin, syempre ang Diyos. Okay? And has become a child of God. Sino dito
Ngayon, ikaw ay nire-remind ng Diyos, nung tinanggap mo si Kristo, nung naniwala ka kay Kristo, ikaw ay naging anak ng Diyos, and everyone who loves the Father. Sino dito nagmamahal sa Diyos Ama? Ganon din, kung paano niya rin minahal si Kristo, ganon din ang pagmamahal niya sa atin. Amen? Balikan natin Ephesians chapter 3. So yung God decided in advance to adopt us into His own family. So tingnan natin, mukha bang adopted yung katabi mo? Ayan. Hindi naman, ano? Alin ang gusto nyo? Kayo, merong mga tao, mga bata, na kapag nalaman nila na sila'y ampon, nagre-rebelde. Yung iba naman, hindi. Ano kaya pag nalaman nating lahat, ampun lahat tayo ng ating mga magulang? Bakit ako di ba? Malungkot. Tapos kapag inasar ka ng kalaro mo, kaibigan mo, ampon, sasama loob natin, di po ba? Pero sa Biblia, iba. Pag sinabi kang ampon, ibang klase kang nilalang. Tignan natin. Sa mga Romano to, sa Roman Christians, mga hentil, sinulatan ni Paul. Pakibasa nyo, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Okay, yung Abba Father, ito yung Hebrew word Abba sa tatay natin sa langit. So double siya, parang tatay, Abba Father. Anyway, for you did not receive the spirit of bondage again to fear. Yes, sometimes nakakaramdam tayo ng fear, pero nung tayo po ay tumanggap na kay Kristo, nung tayo ay na born again, yung fear po na fear of death, kung anumang fear yan, ay nawala po dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pero tingnan natin dito, ano daw yung tinanggap natin instead of spirit of fear? Anong tinanggap natin? But you receive the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Sa atin, Filipino tayo, hindi masyadong magandang dating. Adopted. Yan ay ginagamit natin para tuksuhin yung mga ampon. Ampong ka lang. Tama po ba? Yung mga tatay ko at nanay ko noon, nung bata pa kami, pinulot ka lang namin sa tae ng kalabaw. Sino dito mga pinulot lang sa tae ng kalabaw? Di ba? Iiyak na tayo noon. So, negative sa atin yung adoption. Sa mga hentil na Romans, na sinulatan ni Paul, may batas sila. Tanong nyo na lang kay AI, research nyo. May batas sila na, yun nga, pwede mong i-disown yung anak mo. Pero kapag nag-adapt ka, bawal mo siyang i-disown. Mas matimbang pa, pag sila'y adopted, para sa kanila, naiintindihan nila na mas matimbang pa yung kanyang position kaysa doon sa original na anak. Nandyan pa po ba kayo? So meaning, dahil tayo ay adopted children of God, imposible na tayo ay i-adapt. Hello? Hindi na po pwede na isoli ka. Nandyan? Tingnan natin. So makikita natin na, yun nga, under the Roman law, a father can disown his own son, but he cannot disown his adopted son. Yung mga pinapanood ko ngang mga history ng Rome, yung mga centurion, yung mga governor general, ang style nila, aampunin nila yung sinakop nilang, yung pinakamagaling doon, aampunin nila yung mga bata pa, tapos gagawin nilang anak. Tapos pagbalik na nila, yun ang itatalaga nila na mamamahala doon sa lugar na kung saan
kinuha sila. So ganun ang style ng mga Romans. At lahat ng kapangyarihan nila, lahat ng property nila, lahat ng rights nila, ipinasa na doon sa kanilang mga anak. So anong ibig sabihin nito kapag tinawag tayong adopted children of God? So lahat ng meron si Kristo, lahat ng meron ng Diyos, meron ka din. Can you say Amen? At never kang i-disown ng ating amang nasa langit. Amen. So, i-review natin para mas pagsunod-sunurin natin. Okay? At dito tayo magtatapos. Una, the loving heart of the great Father was the reason for the creation of man. Kaya ang reason bakit nilikha tayo ng Diyos, kasi merong napakalaking pag-ibig sa puso ng Diyos. And actually, ang Diyos ay pag-ibig. Kapag inalis mo sa Kanya ang pag-ibig, mawawala yung Kanyang pagka-Diyos kasi siya'y pag-ibig. Amen. Adam was created to be loved by God and not as a subject to be dominated. Ang tao, si Adan, nilikha ng Diyos, hindi para manilbihan sa Kanya. Nilikha siya ng Diyos para maging anak niya at alagaan niya. Amen. We were born in the family of God the day we got born again. Sige, tignan mo yung mga kapatid mo sa Panginoon. Hello? Sabi mo, hello kapatid. Kapatid nyo yan, kilala nyo ba yan? Nandyan pa po ba kayo? Pag magkakapatid, kailangan nag-grow yung relationship. Okay? Next, we were adopted into the family of God the day we received the spirit of the adoption. Kailan nangyari yon? Nung na-born again ka, ikaw ay inampon sa pamilya ng Diyos, mas matimbang pa yon sa pagiging original na anak. Once born into the family of God, you will never be unborn again. Sino dito ma-unborn again pa? Parang ganito yan, para mas maintindihan natin. Posible ba na halimbawa, nanganak yung isang nanay, sabi niya, parang hindi maganda yung anak mo, i-reset natin, pindutin natin yung reset button, balik. Wala ka na uli anak. Nandiyan pa po ba? Pwede po ba yan? Kapag nanganak na, wala nang reset. Kapag ikaw ay pinanganak sa pamilya ng Diyos, wala ka ng ibang, ibig sabihin, hindi ka pwedeng ma-unborn. Kapag ikaw ay adopted na, hindi ka na rin pwedeng i-anadopt. Amen! Once adopt into the family of God, you will never be disowned. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka i-disown ng Panginoon. Bakit merong actually, ang church daw ay mas Christian pa kay Christ. Mas banal pa kaysa Holy Spirit. Bakit? Pag yung pinapalaya sa church, anong tawag doon? Ine-excommunicate. Tinitiwalag. Sabihin mo sa'yo, tiwalag ka na. Ayan. Pero dito, once na naging pamilya ka ng Diyos, never kang ititiwalag ni Lord. Amen. Our union with Christ can mean that we are married in the family of God. Meaning, permanente po yun. Pamilya ka na ng Diyos. And lastly, you don't belong to Adam's family anymore. Kanino ka? You are belong to God's family forever! Palakpakan natin ang Panginoon. So, eto po yung challenge ngayon. Thank you.
Ito yung challenge. Malungkot. Actually, ang ginamit na adjective dun sa heart of the Father is, nung sumulat, the lonely heart of God, kaya nilikha niya yung tao. Malungkot yung puso ng Diyos kapag wala tayo. Nandiyan pa po ba kayo? Iilan pa lang tayo. Meron pa po ba akong kausap? Mas sasaya po ang Diyos kasi gusto niya mas malaki yung kanyang pamilya. Amen? So dito ngayon, ito po yung challenge. Di ba natapos na yung ating 1 month prayer and fasting. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Ang daming mga nag-testimony, sinagot ng Diyos yung mga panalangin nila. Ayan, si Brother JR, mga September, pa-Europe na. Tama? Europe. Wow. Sayang naman kung magkakaroon tayo ng empowerment leaders retreat, tapos wala siya. Huwag na nating paalisin. Nandiyan pa po ba? Hindi, joke. Bakit po? Hindi po kaya pwedeng bago siya makalis, maka-experience din siya ng empowerment leaders retreat. Siya lang mag-isa. Amen? Tama po ba? Sayang naman. Makaka-attend pa naman siya sa mentoring natin sa Thursday, online yon. Pero maganda. Naranasan din. Isa pa kasi yung natin isa pa yung event natin. Empowerment Leaders Retreat. Ibig sabihin nun, lahat po tayo gusto nating maging leader. Meaning, mag-aalaga po tayo lahat ng mga kaluluwa. Yung kaluluwa yung nakikita, hindi po yung hindi nakikita. Mga bagong kaluluwa. Yung mga Sunday school dito, gumawa na ako ng dun sa community, gumawa na ako ng GC kasi mag-mentoring tayo doon nung Abide for Kids. Iniintay lang natin yung kopya kay Pastor Joshua. Nasa India pa siya, pero pagbalik niya, may kopya na tayo nun. But anyway, gagamitin natin yon. Sino po sa inyo nakikita nyo yung sarili nyo na isang nagmi-mission para sa pamilya ng Diyos? Lugdo, ma'am, wala nang gustong tumingin sa akin. Nakaganon na lang. Bata man, matanda, bago man, luma. Lahat naman tayo born again. Nandiyan pa po ba kayo? Meron nagtanong sa akin, actually, hindi na tayo nag-Lord Supper ngayon kasi nung Friday nag-Lord Supper tayo. May nagtanong sa akin, si Brother Cesar, pwede daw bang kakasali yung mga bata? Dito sa church na to, kasali. Bakit? Sa Passover, dun sa, bago umalis ng Egypt ang Israel, nagkatay sila ng lamb or kambing, tapos yung dugo nilagay sa poste. Yun ang instruction ng angel para lampasan sila ng Passover. Yun yung simula ng Lord Supper. Lampasan sila ng angel of death. Kinain ng bumubuong pamilya. Nung kumakain sila, uy, bata ka pa, hindi ka pwede. Kami lang. Nandiyan pa po ba kayo? Meron po bang ganon? Mahina ang faith mo, hindi ka kasali. Hindi po. Yung po ay para sa lahat. Kaso nga, mas Christian pa ang church kaysa kay Kristo. Nandiyan pa po ba kayo? Tapos, mas banal pa ang church kaysa sa Holy Spirit. Kaya, bawal lahat. Nandiyan pa po ba kayo? So meaning, kung pakikinggan lang talaga natin yung pintig ng puso ng Diyos, gusto ng Diyos lahat sa Kanya welcome. Pinigilan po yung mga bata lumapit kay Kristo. Anong sabi ni Kristo? Oo nga, ang gugulo ng mga yan huwag nyo nang palapitin sa akin. Ganun po ba? Anong sinabi? Hayaan nyo ang mga bata na lumapit sa akin. Tapos, kinarga ni Jesus, binless sila. Sa kagaya ng mga batang ito, ang kaharian ng Diyos. Buti pa yung mga bata, nasa kaharian na sila ng Diyos. Tayo, wala pa. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi, joke lang. Nasa kaharian na tayo ng Diyos. So yun, lahat po tayo kasama. Amen? Pero ito po yung challenge sa atin.
gusto po ng Diyos, ang tibok ng puso ng Diyos ay magkaroon siya ng maraming anak. Amen. Hindi po natatapos yon kasi the loving and sometimes lonely heart of our great Father. Bakit siya lonely? Kasi yung taong kinreate niya, hindi siya kinikilala. Di ba? Hindi siya nakikilala kasi baka walang nag-introduce. So it's about time na kilala na natin lahat si Lord. Ang challenge ngayon, bago 2026, baka isang kaluluwa lang, timano, doble. Tama po ba? Pag-pray mo everyday, tapos kapag sinabi ng Holy Spirit, narinig mo, idalan mo ng ulam. Amen? Tingnan ko nga sa rep, meron ng malapit na mapanis. Ito, dalang ko na sa kanya. Ito, bigay ko sa'yo, 5 minutes na lang yan, mapapanis na, bilisan mo. Gano'n po ba? Pa-expired na, saka mo pinamigay. Hindi. Gagastos po talaga. Pero don't worry, sino magbibigay ng panggastos? Walang gospel po, free, pero mahal ang bayad. Dugo ni Kristo. Nandiyan pa po ba kayo? So makikita po natin dito, kailangan po natin lahat. Ibig sabihin, consider isang kaluluwa ang pag-pray natin. Baka naman yung pinag-pray nyo nasa Russia, hindi nyo mawiwin yon. Kapit-bahay, kakilala, malapit sa atin, isa lang pag-pray natin, Lord, bago po matapos tong year na to, madala po siya sa inyo. Ma-sharean ko man lang po siya. Maligtas po siya. Amen? Importante po yan. Sino po sa inyo gusto nyo mag-pray ng isa? Ay, ang dami ko nang na-invite. Praise the Lord. Dagdagan pa natin. Amen? Ay, ang dami ko nang na-sharean. Praise the Lord. Dagdagan pa natin. Bakit? Yun lang daw po nakapagpapasaya sa Diyos, di ba? It is His great pleasure na lumaki yung kanyang pamilya. So kung gusto nating mapasaya ang Diyos, hindi yung mahalaga naman magpuri tayo sa Kanya, pero isa yung nagpapasaya sa Kanya, yung great pleasure, kaluluwa. Sabi nga natin, kaluluwa. Malapit na po yung November 1, hindi yun yung kaluluwang sinasabi natin. Ang sinasabi natin, mga bagong tao na naliligaw, ang tawag po natin doon ay mga nais o yung mga nasa sanlibutan. Mga tao na, yes, sa tingin natin ay makasalanan, pero sa harapan ng Diyos, mahal na mahal sila. Sige tayo pong lahat ay tumungo, tayo manalangin. Let's have a listening prayer. Let's ask the Holy Spirit, Lord, sino pong isang tao na gusto mong ipanalangin ko? Start kong ipanalangin, tapos kayo po yung magbibigay ng step para siya ay ma-sharean. Kung hindi man po ako marunong mag-share, madala ko po sa learning group namin. O kaya maanyayahan ko po sa Bible study or sa service. Father God in heaven, salamat po sa dahilan kaya mo nilikha yung tao para iparanas mong pag-ibig mo at gawin mo silang mga anak. Hindi po namin maikakaila, maraming tao, hindi ka kilala, ayaw kang kilalanin, or malayo sila sa inyo. But again, O God, salamat po kami nakakilala sa inyo, and we ask that you would use every one of us, O God, empower us, Lord, na makapagdala kami ng kaluluwa sa inyo. It's about time, Lord God, na we should reach out the unreached people, mga malapit lang sa amin. Nais mo po silang iligtas. And sabi mo po, I will be with you even to the end of the age, hanggang sa dulo ng daigdig. Salamat po, Panginoon. Ilagay mo po sa kanilang puso, i-remind mo po sila, panaginipan nila, at isulat po nila sa journal nila yung tao na yon na gusto mong iligtas, na mahal mo. Salamat po. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, everybody say Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.